Darating ang panahon, maglalaglagan si Bongbong Marcos at si Tamba. Ngayon, kitang-kita dito sa SONA, may pitik ng ginawa si Bongbong Marcos kay Tamba. Bongbong Marcos, nilalaglag na nga ba si Tamba? Pag-usapan po natin. Junior, ang banta na hindi aaprubahan ng national budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco, sa national budget nag-uugat ang korupsyon sa gobyerno. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Hindi lang mga maanomalyang flood control projects ang dapat imbestigahan, kundi lahat ng klase ng korupsyon. Yan ang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco. Tama lang daw ang sinabi ng Pangulo na hindi aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Giit ni Tiangco, ang pinakaugat nito ang pagbabalangkas ng national budget. Dapat daw alisin na ang small committee na itinatalaga para mag-ayos o mag-finalize ng amendments tuwing budget deliberations pagpasa sa second reading ng Kamara. Doon umano nagkakaroon kasi ng hocus-pocus. Ngayon, bago natin simulan dito sa yung kanilang small committee, ito muna pagtuunan natin ng pansin. Naalala nyo, doon sa programa ng SMNI, dito sa aking vlog, meron na po tayong di umano na mga nagsasabi sa akin, posibleng mga congressman or posibleng mga nakaupo o mga posibleng dating mga politiko. Merong mga nagbibigay sa atin ng hint. At sinabi ko po yan na darating ang panahon, maglalaglagan si Bongbong Marcos at si Tamba. Ngayon, kitang-kita dito sa SONA, may pitik ng ginawa si Bongbong Marcos kay Tamba. Okay, isa-isahin po natin. Pinipitik din ni Bongbong Marcos siyempre, ang mga Duterte. Yan po ay hindi na bago sa atin. Alam natin, ginagawa yan ni Claire, ginawa na rin sa SONA, at patuloy na gagawin niya ni Bongbong. So, he is not off the hook. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan dahil magdedere-derecho yung pagkalaban niya sa Duterte. Pero ito, magpinsan. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, una pa lang, before pa to nagsalita itong mga ito, ako'y hindi naniniwala na magkakampi si Lisa at si Tamba. Posible sa media or pag sila magkakaharap, civil sila sa isa't isa. Pero may laglagan yan. Dahil sa sobra ng baho, sa sobrang problema ng gobyerno natin, maghahanap ng outlet si Bongbong Marcos. So ulitin ko, hindi na natin maaalis, ituturo niya ng Duterte. Pero sa sobrang laki, kailangan magturo din siya. At eto na, binabanata na si Tamba. At antayin ninyo, kasi medyo mabilis pa nga ito eh. I was expecting mga 26, then latter part 27 magkakaroon ng banatan. Pero yung SONA, may pitik na agad si Marcos diyan kay Tamba. At si Tiangco, alam naman natin, campaign manager yan ng alyansa. Sa side yan ni Bongbong Marcos. Pero this is not the first time pinitik si Tamba. Naalala nyo, even yung impeachment, yung pirmahan sa impeachment, ibinuking na rin ni Tiangco. Pero walang pumapansin sa kamera. Kaya nga napaka-plastic na itong kamera na ito eh. So ito ay magandang development para sa ating mga DDS dahil again,
mahahati sila. At hindi po pwede, hindi man lalaglag yan si Tamba. Alam naman natin. Si Tamba, gaya ng sabi ni BP Sara, hindi lumalaban niya ng patas. Actually, ayaw niya ng kalaban. I-eliminate niya ang kalaban. So, antayin natin yung mga ganti ni Tamba. Pero yan ay hindi po magiging obvious. Hindi yan pipitik ng diretsyo. Sino po ang i-observe ninyo? Observe nyo yung mga aso ni Tamba. Pipitik yan sa gobyerno. Yung aso ni Tamba, pipitik yan kay Bongbong. And, pati, media. Observe nyo itong mabuti. Media at vloggers na dati ay na kay Bongbong, pipitik yan. Ha? Abangan ninyo. Dahil di umano sa aking nabalitaan, hindi natin alam kung totoo o hindi. Sana hindi po. Pero alam to eh. Alam to sa industriya ng mga vloggers. Nagbibigay ng pera yan. Hindi ko napatutukuyan kung sino mismo. Baka delikado tayo. Pero kayo, alam nyo siguro yun. Nagbibigay ng pera yan. Kaya yung banat niyang pailalim. Tingnan nyo. Hindi lang DDS vloggers ang mag-aano. Pati yung mga vloggers nila. At alam nyo naman kung sino ang makatamba vloggers. Antayin ninyo. Ang ganda ng nangyayari ngayon, pambira. Ha? Pati mga demonyo naglalaglagan. Oy, nako. Committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Hindi raw dapat minamadali ang budget lalo sa Tama yon. Dapat wala ng small committee. Diyan nagkakaroon ng magic. Eh sino bang involved dyan? Di ba sila? Di ba si Tamba? Oh. Di ba? halaga ng bawat linya o programa na isasaad sa budget bill. Hindi binoto ni Chanco si later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, kaya tinitignan na raw niya ang pagbuo ng isang independent bloc kasama sila Cebu 5th District Representative Juke Frasco at Bacolod Representative Albi Benitez. Hindi naman daw nila nakikitang makakasama ang Duterte bloc dahil suportado pa rin naman nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kami is still in support of the President. We still believe and will go all out for his administration. So baka iba yung kanilang direction. We will not be an opposition, as I said. Ako, it's independent, but then in support of the President. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Ito. Posible ito, okay? Abangan po, meron po kayong bagong aabangan. 'Di ba? Speaker of the House si Martin. Ito po yung final. Kasi alam naman natin na may kamay si Bongbong Marcos sa pagiging speaker ni Martin. 'Di ba? Sabi nga nila, walang galaw ang Kamara nang hindi alam ng presidente. At ngayon ay naging speaker ulit sa pangalawang pagkakataon si Martin. Paano natin malalaman that this will be a full-blown war? Again, nasabi ko na po ito sa programa namin. At ito po yung isa sa senyales. Kumbaga, merong end of the world. May mga senyales. Ito isang senyales na makikita po ninyo. Speaker si Martin. Baka ipahiya yan. Hinayaang maging speaker tapos tatanggalin. Abangan ninyo yung sinabi ko. Posible lang posible. Hindi po tayo manghuhula. Pero as I see it, baka mamaya si Chanco maging House Speaker. O baka si Albi Benitez. O baka si Pulong Duterte. Hindi natin alam. No?
But kahit sino man yan, I think still better than Tambaluslos. No, so yan, abangan po ninyo ha. Isa yan sa napakalaking senyales. Dahil marami talaga tayong naririnig na bulong-bulungan na ayaw na talaga dito kay Tamba. Pero, syempre, I mean, money talks, di ba? Siya may hawak eh. Baka nga gumagawa ng paraan, baka tama po ang ating nababasa at ang ating source na plano nilang ipahiya. Biglang magugulat si Tamba, oy! Ako ang nagpasimula ng impeachment. Ako ang natanggal bilang speaker. Independente kami makapag-gawa ng stand namin. Nagbabalit Yung ano po, yung sinasabi nating small committee, alam naman ng lahat na yan ay sa pangunguna di umano ni Tambaluslos. Di ba? And dati na po natin sinasabi na sisirain eh. Sisirain talaga ni Tamba. Diyan nagsimula po eh. Ang galawan talaga ng evil, sabihin na lang nating evil, ang galawan ng evil is to divide. Diyan nagsimula yung nahati si Sara at saka si Bongbong. Ang problema nito si Bongbong hindi nanindigan. Meron ding sariling political agenda, kaya nga ako hanggang ngayon wala pa akong tiwala diyan kay Bongbong, wag tayong magtitiwala. Pero legit po ito na makakatulong sa side mo, Bongbong Marcos, kung maaalis yung pinsang mong yan. Of course, hindi ka pa rin papatawarin ng DDS, including me. Hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo. But still, better kesa naman ganyan tayo. Hanggang 2028, inaaswang tayo niya si Tamba. Ilaglag mo na yan sa lalong madaling panahon. Baka sakali, sa pag-alis mo dyan, hindi ka man mapatawad ng mga Pilipino, hindi ka habulin ng kaliwat ka ng kaso. Next topic po tayo. Ito, isa pang parinig ni Bongbong Marcos sa sona niya patungkol dito kay Tambaluslos. Ito, pag-usapan natin. Mga pa-inosente at manhid. Yan naman ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga mambabatas na pumalpak at naghiyawan pa matapos banata ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga korap na opisyal sa kanyang sona kahapon. Pinuna ni Magalong ang hiyawan ng mga kongresista sa SONA lalo't sila rin naman daw ang may kasalanan kung bakit nauuwi sa korupsyon ang infrastructure projects ng gobyerno. Git niya hindi lang dapat ituon sa mismong Department of Public Works and Highways at mga kontratista nito ang investigasyon sa nangyayaring kickback sa mga proyekto. Dapat daw panagutin din kung sino ang namimili ng district engineers at regional directors. 2024 nang unang isiwalat ng alkalde ang umano'y overpriced na rock netting project naman ng DPWH sa Benguet. Parang height of mockery and callousness because at the end ho, sila naman ho yung involved dyan eh. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Yan ang malaking problema natin. Tama to si Mayor Magalong. Manhid etong mga ating mambabatas. Isipin mo, sinabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ako naniniwala ako patungkol sa kanila yan. Bukod doon sa nililigtas ni Bongbong, kasi ako naniniwala na itong si Bongbong Marcos ay meron ding kamay dyan. Pinagmalaki niya yung bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon flood control projects. Tapos binaha. Sinasabi naman na wala namang galaw ang kamera nang hindi
at walang basbas ng presidente. Hindi malinis si Marcos. Okay, nililinaw ko yan. I think he is also involved. Directly or indirectly, kasalanan pa rin ni Bongbong Marcos ito. Pero tama, hindi lang po dapat DPWH. Kung hindi yung mga buhaya na yan, palibhasa itong mga buhaya, hindi nalulunod sa baha. Yan ang gusto ng mga buhaya, yung baha. Kasi diyan sila makakakurakot. Diyan nila ilalagay kunwari yung kanilang kurakot, yung kanilang flood control projects. Eh, buhaya nga eh. Nakakita na ba kayo ng buhayang nalunod? Wala. Hindi sila malulunod. Malulunod yan sa pera, mga swapang yang mga yan eh. So, ito po ang nakakatakot dito sa ating. Pinipitik na sila ni Bongbong Marcos. Pinipitik na sila nung pinsan ng kanilang speaker. Sige pa, palakpakan. Masamang pangitain po yun. Dahil, ang ibig sabihin nun, wala kaming pakialam sa inyo. Basta ang pangungurakot namin, tuloy-tuloy. Parang ganun sinasabi. Hindi mo kami kaya. Nakasandal kami sa pader. Kahit presidente ka pa dyan, magngawa-ngawa ka. Ang importante, yung pondo. Malaking problema yun. Dahil ang isang bagay hindi po maaayos kung walang pagtatanggap, walang pagbabago, walang repentance doon sa tao. Kasi malalaman mo naman kung yung isang tao pwede pang ayusin eh. Pag kinonfront mo siya ng kanyang kamalian, di ba? Maraming kwento dyan sa Biblia kay David. Marami siyang pagkakamali pero pag kinonfront siya, amin siya agad, repent siya agad, dasal siya agad, nagbago siya agad. Eto mga to wala. Kinonfront na sila ng kanilang kalokohan, namamalakpak pa. So anong ibig sabihin? Ang palakpak, ang ibig sabihin niyan, itutuloy nila. Kung ano yung ginagawa nila, tuloy-tuloy dahil naniniwala sila untouchables. So, kailangan dito magpakalalaki itong ating weak president. Dapat habulin talaga. Hindi mo yan makukuha sa salita. Hindi mo yan makukuha sa mga ganyan-ganyan. Ang buhaya, buhaya yan. Hindi mo yan makukuha sa pitik-pitik. Sampulan mo. Isa sa kanila, sampulan mo. Pero, wag mo na namang gawin. Kasi ito nakakatakot dyan. Baka sasampulan niya, ang gagawin niyang panakot kay Tambaluslos, tandaan nyo to sinasabi ko, ito delikado to. Ang pipitikin niya, yung alam niyang maka-Duterte, hindi makatambaluslos. Pipitikin niya na posible na directly or indirectly may kalokohan din or may pangalang pwedeng madawit or madamay or magawan nila ng istorya patungkol dito sa baha. Dito sa mga kung ano-ano. Halimbawa, si Cheese. Dahil sa tingin nila, si Cheese, kumakampi kay BP Sara dahil hindi sinimulan yung impeachment. Pwedeng ganon. Or other on the middle. Yaan ang pwedeng chilling effect na gagawin. Oh, sinampulan ko na ha. Oh, parang ganon. Tumahimik na kayo. Pag hindi pa kayo tumahimik sa inyo na directly, wag sana ganon. No? Hindi po titinuyan. These people, sabi nga, manhid. Ang mukha niyan makapal na. Nakakita ba kayo ng buhaya na manipis ang balat? Ang buhaya makapal ang balat niyan. Hindi mo pwede, yung pitik-pitik, kahit tuktukan mo yan, hindi niyan mararamdaman. They are beyond manhid. Kaya kailangan dyan, sampulan. Hindi pwedeng padaplis o dadaplisan mo yung Duterte o dadaplisin mo yung iba. Hindi, sampulan mo. Isa sa bata mismo ni Tamba.
Don't tell us hindi mo kilala yan. Kilala nyo yan. Kayo magkakakilala dyan. Kaya nga si Chanco pumupuyok na eh. Alam niya, congressman yan, alam niya kung sino dyan yung mga aso ni Tamba. Oh. Sabihin ko na sa inyo, kung kayo, alam nyo kung sino-sino mga aso ni Tamba. Sila pa. Pitikin ninyo. Parusahan ninyo. Tanggalin ninyo. Doon, yaan lang ang paraan para magpakatino yan si Tambaluslos. Other than that, tama si Magalong. Manhid na yung mga yan. Nagkakaroon ng conspiracy, yan po yan, sa mga kickbacks na yan. Ano? Sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din. Alam nyo, itong patungkol sa mga contractor, dati naman ang ginagawa yan eh. Wala naman sigurong, diretsuhin na natin, no? Wala naman sigurong virgin sa atin. Di ba? One way or another, may, kung hindi man directly pera, may paboryang matatanggap. Diba? Ang importante dito, napagsilbihan ng mabuti yung taong bayan. Ulitin ko, hindi po ko sinasabing mabuti yan. No? Pero, ang punto ko lang, dati na yan. Kasi alam ko yan ang sasabihin ng mga bashers eh. Pero, iba po ngayon. Literal po, buhaya. As in, sagad. Kumbagat sa vampira, sasagarin talaga yung dugo mo. Hanggang talagang wala na silang masipsip sa'yo. Hindi yung alam mo yung parang vampira na or lamok na kakagat lang ng konti sa'yo para mabuhay siya, magkaroon lang siya, makakuha lang siya ng dugo sa'yo. Hindi. Ito, vampira talaga. Sasairing ka. Diyan ko na i-compare tong mga ito. Kaya, walang nangyayari sa atin eh, di ba? Konting ulan, baha. Konting ulan, sira ang kalsada. Oh. Walang natatapos na infrastructure. Walang nagagawang infrastructure. Wala tayong pag-asenso. Ilang taon na ako. Problema na natin yan. Dati pa. Anong ginawa nung kauna-unahang nagalit sila kay Marcos Sr.? 1986? Nag-EDSA. Nasolusyonan ba? Hindi. Nangibabaw lang ang komunista. Sila din. Anong nangyari sa Pilipinas? Umayos ba? Hindi. Sa katotohanan, sumama pa. So pasama tayo ng pasama. Masama. Pero ngayon, grabe, sobrang sama. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.